Gusto mo ba maging magaling sa tongits? Kung ganon, kailangan alam mo yung mga ginagamit natin na terms. Padali lang to, kaya makinig kayo ng mabuti. Take note kasi ang basics ng susi para maging magaling sa laro. Una, bahay o mild. Ang bahay, binubuo to ng mga combination ng baraha na pwede mong ibaba. Tulad ng 3 of a kind, pati na rin ang straight flush. Ngayon, bakit mo kailangan ng bahay? Sa tongits, kailangan mong makaiwas sa sunog. Pag hindi ka nakapaglapag ng bahay sa isang buong laro, masusunugan ka at automatic na yun, talo ka na kaagad. Ngayon, tongits naman yung salita na kailangan nating malaman. Ito yung nangyayari pag ikaw yung unang player nakapaglapag ng lahat ng baraha na hawak mo. Pag nagawa mo to, panalo ka na kaagad, walang anuman. Susunod na term na kailangan nating alamin, sapaw. Ang pagsasapaw ay pagdagdag ng baraha sa isang bahay na nailapag ng kalaban mo. Ngayon, kung nakapaglapag ang aking kalaban ng 3-7, pwede akong magsapaw ng 7 of hearts or kung anumang 7 na kailangan niyang makompleto dito. So in this case, that's a 7 of spades. Ngayon, sapaw na to. Masusunod naman, another opportunity, ang isang straight flush. Pag nakakita ka ng 4, 5, and 6 of spades, pwede kang maglapag ng 7 of spades dito, sapaw na to. At kung wala kang 7, pwede rin naman 3 of spades. Ang pagsasapaw ay nakakapigil sa isang player na dagdagan yung meld na meron siya. Ngayon, the next term na kailangan nyo matutunan ay chow. Ang chow, nangyayari pag kumukuha ka ng card ng kalaban mo para makabuo ng sarili mong baraha. For example, meron kang 2 7 dito sa kamay mo. Kailangan mo na isa pa para makumpleto yung trio na yon. Kaya kukunin mo yung chow ng kalaban. Tulad na lang nito. At pag natatapos yung turn ng isang player, may kailangan siyang gawin para matapos. At yun yung tapon. Pinakahuling step na kailangan mong gawin bago matapos nga yung turn mo. At pinakahuli, fight. Ito yung sinasabi, pag tingin mo, ikaw yung pinakamababa yung puntos sa lahat ng manlalaro dito sa table. Kung ikaw yung may pinakamababa at nag-call ka ng fight, aantayin mo kung magcha-challenge sila o magpo-fold. Pag nangyari na nag-fold ang dalawa mong kalaban, automatic na yan, ikaw na kaagad yung panalo para sa round na yon. At yan yung mga basic terms natin. Marami pa tayong mga videos para tulungan kayo na maging magaling sa tongits. Abangan nyo na lang yan dito sa GTCC Summer Showdown 2025. Muli, ako si Josuave. Kita-kits sa susunod.